Nasa state of calamity na ang lungsod ng Cebu bunsod ng pagguho ng gabundok na basura sa landfill doon. 13 na ang kumpirmadong nasawi. Ang mga kaanak namang naghihintay sa mga natabunang mahal sa buhay, pinamamadali ang pagsuyod sa guho. May report si Mariz Umali. 5 araw na ang lumipas, lalong pumapait ang bawat segundong paghihintay ng mga kaanak ng mga nawawala sa gumuhong bundok ng basura sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Oras ang kalaban sa pagsalba sa 23 pa ring nawawala, gaya ng anak ni Tatay Joventino. Ang akong gibati yun karon nga sakit kayo nga dili makuha ang akong anak mo nga ang akong yung gusto nga mupauli ako sa amo ang dapit nga makuha gyud ang akong anak ug di makuha ang akong anak di ko pauli. Naghihintay rin si Jeremy para sa mister na si Dexter, lalo't may 3 silang anak. Ang akong panawagan sa paspasan nila in town kaya para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha, tibuok pa akong bana nga maila pa in town na mo diha nga mahaya pagtarong. Pero si Rhea nagluluksa. Patay nang nakuha sa guho ang kuya niyang welder sa Prime Waste Solutions. Muto pagtayo na ko ako mang kuya kay mamay na ko nakita niya pitaka o kiyayawi. Wala na ko na to sa tanaw kay kuha naman burot naman niya tanang lawat. Bagong opera pa man din ang kanilang ama at nagpapagaling pa sa ospital. Kay bako magunoperahan akong papa. Nawala biya to siya kahibalo. Wa siya kahibalo nga is usad ito ya anak nga tabunan. Pero sakit niya po. Buot sa utukan. Mismo ako mahal. Wala kahibalo. Sadya kay may pagkuan na to January. Ko kay balo mo na dito. Kaninang madaling araw na recover din ang isang ginang na 50 anyos. Sa kabuuan, 13 labi na ang nakuha mula sa guho. Tuloy pa rin ang search and rescue operations. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family. Pero hindi pwedeng apurahin ang paghahanap. Patuloy kasing gumagalaw ang mga basura at baka mapitpit pa ang mga bahagi ng naiwang pasilidad. Ug mag-uwan gani ato i-halt ang operation hunong dayon kay that's for the safety of the responders. And secondly, unstable ang atong working area, no? Padayon ang pagdahili sa mga basura. Saksi ang isang nakaligtas na dump truck driver sa paggalaw ng gabundok na basura bago ang pagguho. Pag yabo na ko diha, pagdam na ko ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Oo. Mao tong loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab-kab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabog. Nagdeklara na ng state of calamity ang Cebu City LGU. Ipinaubaya naman ito ang investigasyon sa Environmental Management Bureau EMB ng DNR. In terms of the liability due to the incident, I don't know of incident man-made or natural catastrophe. We will refer that to the government, the DNR, the EMB, to investigate the matter. So sila na'y bahala sa investigation. Inatasan din ni DNR Secretary Rafael Lotilla ang EMB na magkasa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang nireresolba ang problema sa basura ng Cebu City. Ngayong sarado ang Binaliw landfill, itinatambak muna ang basura ng lungsod sa isang pribadong pasilidad sa bayan ng Konsolasyon. Wala pa ring pahayag ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated na operator ng landfill. Pero sabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang management nito na akuin ang mga gastusin ng mga apektadong trabahador. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.